Nagkakagustuhan pero ayaw umamin dahil sa pagiging inosente. Mga romantic plot na halos kupas na, dahil sa paulit-ulit na nating nakikita. Ito na nga madalas ang tema ng mga anime ngayon, kung saan halos lahat ng MC ay binata at dalaga. Kung kaya, heto na ang anime na mag-iiwan sa atin ng impresyong maiba naman. Office romance ng isang magkasintahan, na sa unang episode pa lang ay nagkuskusan na kaagad. Kung ikaw ay excited na, ay huwag mag-alala pagkat tayo ay magsisimula na. Moto. Isang gabi, isang lalaki ang palihim na nagmungkahi na makipag-date ng sekreto sa isang babae. Kinabukasan, isang Martes ang nagtanong sa kaibigan kung nanood ito ng show tungkol sa mga office romance. Sinika nito ang dalawang empleyado na hinihinalang nagdi-date ng pat ago, dahil sa isang araw na pagitan sa leave. Dito na pinakilala ang ating binata na si Tateshi Masugo, na tinanong ni Shizano ukol sa chismis ng office romance. Sinabi nitong wala siyang alam at nagpatuloy lamang ang mga Martes sa chika. Sunod ipinakilala si Maria na nagtanong kung bakit nagsekreto pa ang dalawang empleyado gayong sadyang halata. Sumagot ang mga Martes na marahil ay hilig ng mga ito ang mahuli, bagay na sa isip ni Maria ay landi on its best. Bumalik si Shizano sa mesa at sunod nilapitan si Tateshi ni Mitsuya, upang magreklamo sa tinanggihan nitong resibo. Ipinaliwanag ng binata na wala na siyang magagawa dahil mahigpit ang assistant director. Galit na inakusahan ng dalaga ang accounting staff na maarte, ngunit hindi interesado ang binata at binalik lang ang resibo. Tinawag itong bato ni Mitsuya saka umalis, kung saan nagpayo si Shizano na dapat maging magkasundo ang mga ito. Pag-uwi ni Tateshi ay humingi ng tawad si Mitsuya, sinabing joke lang ang mga sinabi. Kinabahan ng binata na baka hiwalayan agad umano, pero sinabi ng dalaga na dulot lamang iyon ng awkwardness ng kanilang sitwasyon. Pagkat sila lang naman ang magkasintahang gustong isekreto ang relasyon sa opisina. Siniguro ng binata kung talagang magkarelasyon sila, na kinumpirma ng dalaga. Sa kabila ng away opisina kuno ay legit namang may damdamin sila sa isa't isa. Pagkakuha ng beer, tinanong ni Takeshi kung talagang hindi nila sasabihin ang relasyon kahit sa mga matagal na katrabaho. Tumugon si Mitsuya at sinabing hindi sila pwedeng maging lovey-dovey sa opisina. Nag-alala ang binata, sa isip na laging sabon di sampay ang aabutin sa bawat umaga. Sa panig ng dalaga, umamin ito na di makayanin ang kilig pagkaharap ang binata, na nagre-resulta sa pagsusungit wag lang mahalata. Sunod itong nagmungkahi para sa anti-huli rules, at iyon ay ang bawal ang eye-to-eye, kapag magkikita ay dapat sa estasyon na 3 beses malayo sa kumpanya, at ang huli ay sa bahay lamang magkikita sa day off. Humahanga man ang binata sa ginawang rules ng dalaga, ay umami na sana umano ay makapag all-out romance minsan. Ganun pa man, gusto ni Mitsuya na kontrolado ang sitwasyon lalo't kanina lamang ay kinilig ang binata ng lapitan ito. Dismayado ito kahit ayaw rin maging affectionate masyado sa opisina, sabay na alala ang chismis ukol sa extra kilig kapag nagtatago-tagwan ng feelings. Hindi naman ganito ang binata, ang kanya lamang ay yun bang maramdamang magkasintahan sila ng dalaga. Dito na nagmungkahi si Mitsuya na magmask sila pag magdi-date, na muling nagpakilig kay Tateshi. Humingi ito ng paumanhin sa nilatag na rules, sinabing ayaw lamang mabuko ng mga katrabaho at matchismas ng mga Martes. Sang-ayon naman dito ang binata, lalo't ayaw magpantasya ang mga nyakol sa kasintahan. Sa part ni Mitsuya, pinapahalagahan naman ito ang relasyon lalo't masaya rin sa piling ni Tateshi. Ganun pa man, umamin ito na nakakahiya kung malaman ng mga katrabaho ang relasyon nila. Dahil sa cuteness, sumugod na ang binata at sa lagkit na ito ay alam na this. Matapos ang ilang araw, nagkagulo ang kumpanya pagkat umpisa na ng matrabahong schedule. Sinamantala naman ito ng dalaga, at nag-volunteer na dalhin ang papeles sa accounting department upang makita ang binata. Ganun pa man, pinigil ito ng katrabaho dahil sa pagiging masungit sa departamento, at nagjanken kung sino ang pupunta. Samantala, natapos na ni Tateshi ang trabaho nang makatanggap ng mensahe sa dalaga na sinabing nauna na ito. Sinubukan itong tawagan ng binata subalit nakatulog sa pagod kaya wala ding reply. Kinabukasan, tinanong si Tateshi ng TL kung ready na ang mga dokumento, at kinumpirma naman nito.
Bakas rito ang pagod lalo't di tugma ang mga resibo na inayos. Sa pagbukas ng elevator ay di sinasadyang nagtagpo ang dalawa, kung saan nag-aalala pa rin ang binata sa no reply. Humingi ng paumanhin si Shizano kay Mitsuya sa pagkapwersa nitong tulungan ang assistant director sa mga datos, sinabing ayos lang at basic lang iyon. Pinuri ito ni Shizano at nang matanong si Tateshi sa kagalingan ng dalaga ay sinabing, ito umano ang pinakamagaling sa planning department. Paepek ang dalaga na natuwa, samantala sinabi ng binata na pwede naman sanang sila na ang naatasan sa mga datos. Binigyang permiso ni Shizano si Mitsuya na tumanggi sa assistant director, subalit hindi raw ito magaling mag-reject ayon kay Tateshi. Nang makitang kamatis ang tenga ng dalaga ay doon na kinabahan ang binata. Sinabi ni Shizano na maganda naman pala ang relasyon ng mga ito, kaya nagpalusot si Mitsuya na hindi bistado ang pangalan ng binata, at sadyang kilig na silang pareho. Nagpatuloy ang pagpigil ng dalawa sa emosyon hanggang sa dumami pa ang sakay sa elevator. Dahil dito ay nakabulong si Mitsuya na muntik na, subalit ayon sa binata na ito ang masyadong halata. Matapos kumalma ay ayon at nakahaplos rin sa wakas ang romantiko at romansa. Kinagabihan sa pagtatapos ng busy schedule, nag-request si Mitsuya na maging first name basis kapag sila lang. Tumanggi ang binata sa hiya. Subalit dahil nagpumilit ang kasintahan ay hanggang kilig na lang siya. Sa araw ng date ay nalate ang binata na nasundan ng pinsala sa pormahan ng kasintahan. Ang ganda mo yoy, sambit nito na nagpainit sa mukha ng kasintahan. Nagkakiligan na sila sunod nagtanong si Tateshi sa first spot ng date. Sinabi nitong kahit saan gamit ang last name ng binata, kaya kinulit ito ni Tateshi pagkat hindi umano iyon patas. Ayaw naman pumayag ng kasintahan dahil nahihiya, saka naisip ng binata na timang silang pareho. Sa sinihan, nagmuni-muni ang binata na ang dahilan ng kulitan ay dahil 6 na taon nilang tinuring ang isa't isa na katrabaho lamang. Sunod tune-indi ang eksena sa movie, dahilan para mapahawak si Yui sa kamay ng binata. Pagkalabas ay kinulit ito ni Tateshi ukol doon, sunod nagtanong kung saan sila kakain. Nang bigla, lumitaw ang dating katrabaho ni Yui na si Sia at mukhang close ang dalawa sa nakalipas. Sa pagkakita nito sa binata ay doon natin napag-alaman, na trainee pala ito ng dalawa ng baguhan pa lang sa trabaho. Senior din ito ni Yui sa universidad at special sa dalaga. Nag-alok ito ng treat sa dalawa, kung saan nagtitext ang mga ito na wag pahalata. Pinuri ni Sia si Yui sa pagsali sa product proposal na nagpaselos sa binata. Naalala nito ang closeness ng dalawa at napukaw lang ang atensyon ng kumustahin ng pinagseselosan. Nagtanong ito kung paanong nagawi doon, at sinabi ni Sia na libre lang ang oras kaya nais sanang magsine kaso ay nalate. Laking ginhawa iyon sa dalawa na ayaw pa uli, kung kaya todo acting na ang mga halata. Bumenta naman iyon kay Sia at nang magtatapat na si Tateshi dulot ng selos ay pinigil ng dalaga. Sa oras ng pag-uwi ay nagpasalamat ang binata na muling masolo ang kasintahan. Salamat masugo sambit naman ng dalaga na nahihiya pa. Kinulit ito ng binata sa Mr. Seiya, ngunit plano lang naman pala para makadamogs. Ganun pa man, banitin siya ni Yui upang sa tamang silid ay doon magkuskusan. Kinaumagahan, nakulangan pa yata si romantiko sa nag-aalab na sandali pagkat patuloy kinulit ang romansa. Sa sakayan, nagsisihan na ang mga ito sa hindi pag-uwi ng dalaga, ngunit sa huli ay inako pareho ang resulta ng bakbakan. Sumunod sila sa setup ng pagsakay, nang biglang lumitaw si Maria sa harap ng binata. Ganun pa man, nakasakay na si Yui kaya iwas booking ang relasyong gustong isekreto. Sa sumunod na araw, di sinasadyang nabali ng dalawa ang rule number 1 matapos magsabay sa sakayan, subalit ligaya naman ang dulot ng makita ang isa't isa. Agad nag-practice ang mga ito ng acting at sa gabi ay pumunta sa bar. Kinumusta ng binata ang product proposal ng dalaga, sinabing magpahinga din ito. Sinabi ng dalaga na ayos lang siya, at tapos na ang unang produkto na kanyang ginawa. Sa kabila nito problemado si Yui kung aling produkto ang pipiliin, nang magmungkahi ang kaibigan na kumonsulta sa umano personalidad sa accounting department. Samantala, nagpatulong si Shizano kay Masugo na buhatin ang mga package kung saan dumating ang dalaga.
Hiniram nito saglit si Maria na ipinagtaka ng binata. Matapos subukan ni Maria ang produkto ni Yui, ay nagsuggest na ito ng maaaring improvement na isinulat naman ng dalaga. Di inasahan ni Yui na ito pala ang accounting staff, at pinuri ang kahusayan nito sa mga social media reviews. Nais naman ni Maria na maging sekreto iyon sa katrabaho, pagkat dahil girlish masyado sa platform ay di maiwasang mahiya. Naintindihan ito ni Yui sa halos kaparehong rason kaya bago pa mahalata ay nagpalusot na. Sinabi ni Maria na mabait pala ito, at kung kay Masugo lang daw masungit. Kilig much si Yui habang isa-isa hinayag ni Maria ang pagiging strikto ng binata sa aspeto ng trabaho. Mula sa font sa papeles, sa matagal na tawag sa customer, ngunit lahat namang naiisip ni Yui ay positibong karakter ng binata. Nang mabanggit ang pagngisi mag-isa sa cellphone ay pilit tinago ni Yui ang kaba, na nagpaniwala kay Maria na hate nito si Masugo. Sunod binigyang liwanag ni Maria ang good side ng binata at lahat ng iyon ay ang naisip ni Yui kanina. Naalala nito ang pagtulong noon ni Masugo sa kanya, at ang kabaitang iyon ang dahilan kung bakit nahulog ang loob rito. Sa pagpapatuloy ni Maria, hindi na napigil ni Yui ang emosyon at ito na mismo ang nagkikwento sa mga good sides ni Masugo. Kamuntik na itong madulas kundi lang sinabi ni Maria, na hindi na nito naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Pagka-uwi, sumakit ang balikat ng binata kaya minasahe ito ng dalaga. Nagtanong si Masugo sa paghiram nito kay Maria kanina kung saan sinabi ni Yui na nag-usap lang sa kanyang produkto. Napansin ng binata ang pagiging caring ng kasintahan at nagtapat naman ito na kanina pa gusto makahaplos. Binigyang permiso nito si Masugo na masahiin din siya, subalit ibang uri ng masahe ang gusto ng binata. Matapos ang ilang araw, pinasubukan naman ng dalaga ang improved version ng kanyang produkto at isa na rito ang baguhan na si Somi. Saglit pa itong tinulungan ng dalaga sa gawain, habang si Masugo ay na-reject ang ipinasang datos ng deputy director. Sinubukan itong i-cheer ni Shizano subalit sadyang may hard feelings talaga. Tinanong ito ng mga kaibigan kung ayos lamang, kaya agad binawi ang estado upang ipakitang ayos siya. Nang bigla, tinawag ng mga ito si Yui kung saan kahit anong pilit ni Masugo na itago ang inis ay nahalata ng kasintahan. Sandali muna itong nagbigay produkto sa ibang staff para kumuha ng opinyon, saka nagbigay ng isa sa binata. Pagkakain noon, sinabi ng binata na masarap subalit alam ni Yui na bias ito sa kanya. Sinabi nitong maging patas sa paghusga, kaya humanga ang binata sa katatagan nito hindi tulad niya na balat sibuyas kanina. Dahil dito, naging honesto siya sa opinyon na sa tingin ng mga kaibigan ay sobrang kritisismo umano. Iba naman ang tingin ni Yui na malugod tinanggap ang kanyang opinyon, at nagpabaon ng ngiti bago umalis. Kung kaya, ginanahan na ang binata at pinagbutihan ang trabaho. Matapos ito, nang treat si Shizano sa dalawa at bistado ni Maria na gusto lang nitong lumaklak. Sa panig ni Masugo, alam nitong magpa-party din si Yui dahil sa selebrasyon ng unang produkto nito, kaya game na din. Pagkarating sa inuman ay nilagok agad ni Shizano ang pitchel, at di inaasahang nagparty sina Yui sa parehong bar na katabi ngayon ni Shizano. Awkward ang sitwasyon ng sekretong magkasintahan, kung saan idinaan na lang iyon ng dalaga sa inom. Sa panig ng binata ay nilapitan ito ng dalawang kaibigan ni Yui, na sunod pang sinangkot si Somi na nonchalant. Juice lamang ang tungga ng liver lover, at nang makahanap ng butas ay agad kapo sa mga mahilig sa laklak. Sunod nagmartes ang dalawang babae na bagong lipat ang nonchalant na iyon, at si Yui lamang ang may lakas ng loob na kausapin ito. Pinuri ng mga ito ang kabaitan ni Yui sa loob at labas ng trabaho, kaya feeling proud si Masugo sa narating ng kasintahan. Ganun pa man, nag-alala ito nang makitang marami ang nainom ni Yui, dahilan upang sundan ito paglabas. Nais ng binata na alalayan ito sa pagbalik, ngunit tumanggi ang dalaga pagkat ayaw maging pasanin ng iba. Hinimas ni Masugo ang likod ng lasing na kasintahan at sinigurong safe sila sa spot na iyon. Sunod humingi ng paumanhin ang binata, pagkat alam nitong naglasing si Yui sa takot na mabuko ang sekretong relasyon. Nang bigla, naglambing ang dalaga na ngayon ay pinigil ng binata na makatulog. Nang walang ano-ano ay lumitaw si Somi na kanina pa pala gustong lumabas. Lito di silensyo ang binata pagkat ang sekretong relasyon,
ay natuklasan ng nonchalant na empleyado. Kinabukasan, nanlumong na lamang si Yui sa ganap kagabi at sinisi ang sarili sa pagkabisto. Balak nitong kumprontahin ang empleyado sabay ng intensyong pumatay, kaya pinakalma ng binata. Kinumbinsi nito ang kasintahan na nonchalant naman si Somei, subalit wala talagang tiwala si Yui na takot ma-issue. Mutual ang kanilang opinyon na kapwa ayaw masira ang magandang imahen na binuo sa kumpanya. Dulot ng kaba, hinaplos ni Masugo ang kasintahan at ni-reassure na magiging maayos ang lahat, na nagbalik sa ngiti nito. Sa trabaho, hinatid ni Shizano ang good news sa binata kung saan tinanggap sa wakas ng boss ang report nito. Matapos ang trabaho, agad na nitong pinuntahan si Somei at nag-request na manatiling lihim ang relasyon nila ni Yui. Sa talim ng titig, napaliko ang nonchalant sa gulong pinasok. Tinanong nito ang binata kung bakit kailangan pa magsekreto, gayong bukod sa pwede naman sa kumpanya ang office romance ay sadyang martes pa rin ang mga martes. Sinabi ng binata na boundary nila iyon at inalala ang nakalipas. Sabay nga silang na-hire sa kumpanya ni Yui, respetado ang dalaga, at siya naman ay nais mag-focus sa trabaho. Halos pareho silang mag-isip, at kapwa ayaw masira ang reputasyon dahil sa kanilang relasyon. Mula rito, binaba ng binata ang noo at muling nakiusap na maging sekreto ang relasyon. Parehas nga, tingin ko magiging mag-asawa kayo, sambit ni Somei na nagpakilig sa binata. Siniguro nitong safe ang sekreto bilang pasalamat sa mga tulong ni Yui. Ganun pa man, umamin si Somei na kakaiba ang Yui na nakita, kung saan nagyabang si Masugo na cute ang kanyang kasintahan. Nalubos ang pantasya ng binata sa mga imahen ng kasal, at talagang gustong pagbutihan para makamit ang mga iyon. Kinaumagahan habang nagpaplano ang Team Yui sa isang design, ay nireject ng dalaga ang suhestyon ni Mita na gusto ang dating design. Sa kabila nito, nang sabihin ni Somei na bet ang dating design pagkat simple ay agad sumangayon pagkat ayaw ma-issue. Sa gabi, nag-alala ito kay Masugo pagkat late dumating, ngunit bumili lamang pala ng donut na kanyang nais. Pinagtimpla nito ng kape ang kasintahan at sa simpleng himig ay nakiliti ang binata. Nagpalingalinga ito saglit at napagtanto kung gaano kahilig si Yui sa mga flashy na kanyang kabaliktaran. Lahat ng mga nakikita ay bago sa paningin, mula ng simpleng magkatrabaho pa lang sila ng dalaga. Sunod itong tinanong ni Yui sa flavor na nais at sinabing kahit alin ay ox lang siya. Sandaling nag-analisa ang dalaga sa produkto na waring nagtatrabaho at nang makapili ay tumikim. Bakas sa mukha nito ang sarap ng kinain, isang bagay na nakakaaliw titigan kung ikaw mismo si Masugo. Dahil bago ang Yui na ito ay tinanong ng binata kung hilig ba talaga ang snacks. Sinabi ng dalaga na hindi iyon nakagawian, subalit nang dumating sa kumpanya ay naadik na tikman ang iba't ibang snacks. Mula sa tikim-tikim para sa product research, hanggang sa mauwi sa paghanap ng mga high-class product mula sa social media reviews. Inalok nito ang binata na kumagat, subalit choosy pa ito at binili raw iyon para sa kanya. Sa isip ni Masugo ay na-realize na nag-umpisa na ring maging mahilig sa lahat ng bagay, matumbukan lang kung ano ang mga ninanais ng kasintahan. Sinabi nitong parehas lamang sila at nang mag-alok ng kagat, ay ayun at ibang donut ang kinagat ng kasintahan. Ayon kay Yui na sobrang cute kasi nito, na agad nang umalis bago pa magantihan ng binata. Naiwan ng kamatis ang mukha, lalo lamang 9 love si Masugo at nais pang alamin ang mga hilig ng dalaga. Pinagbigay alam ni Yui ang kabang dulot pagkausap si Somei, kaya siniguro ng binata na wala itong dapat ipag-alala. Ganun pa man, dahil nag-blush ito nang maalala ang kasal ay kinabahan lalo si Yui. Nais nitong malaman ang rason noon pati kung ano ang naiisip ni Somei, dahilan para ma-stress sa trabaho. Napukaw lamang ang kanyang atensyon, nang mapag-usapan ang tungkol sa packaging ng donut na binili ni Masugo. Sinabi nitong binilhan siya ng kaibigan, ngunit dahil praning sa presensya ni Somei ay nagkandaloko sa palusot. Nang mabanggit ng mga katrabaho ang accounting department, ay doon naintindihan ni Somei na cute nga si Yui gaya ng sinabi ni Masugo. Ito naman ang na-stress dahil sa natuklasan, at sa sadyang kapalaran pa ay may iwan magkasama, pagkat pinatawag ang mga kasama sa urgent meeting. Napuno ng katahimikan ang silid hanggang sa unahan ng dalaga ang usapan.
Kabado ito malala habang napatanong si Sumi kung useless siya sa team. Napansing apektado ang katrabaho, inipon ni Yui ang lakas upang ayusin ang estado. Nilinaw nito na hindi sa walang tiwala sa binata, kundi ang katotohanang nakikipagrelasyon ng sekreto ay bago sa pakiramdam at nakakakaba. Sinabi ni Sumi na ito na marahil umano ang sinabi ni Masugo, bagay na pumukaw sa interes ni Yui upang alamin iyon. Ganun pa man, hindi pa rin gets ni Sumi kung bakit kailangan magsikreto ang mga ito. Nagpaalala ito na ayusin ng senior ang acting pagkat kung hindi ay mabubuko kahit di siya magmartes. Samantala, naatasan si Masugo na pumunta sa bodega upang kumuha ng mga dokumento. Mabilis nitong nakuha iyon subalit bago pa makabalik ay nakarinig ng kalabog. Nang puntahan ang silid ay nakita doon si Yui, na naatasan pala ng boss na linisin ang makalat na archives. Gustong tumulong ng binata subalit ayaw ng dalaga pagkat nakikiliti, sa kaparehong umakto bilang magkatrabaho. Ganun pa man, sadyang pinaglalapit sila ng mga bagay-bagay kaya di maiwasang kiligin, sa oras na dapat ay sa trabaho. Sa ilang sandali nag-alok ng tulong ang binata sa kukuhanin ni Yui, subalit minabuti ng dalaga na siya ang kukuha at susuporta lang ang kasintahan. Okay naman sa una, pero nang masilip ni Romantiko ang liwanag ay nagpasalamat na siya ang naroon. Sinabi nitong siya na ang kukuha ngunit nagmatigas si Yui. Nag-away ang mga ito, hanggang sasabihin ng binata na nakaskirt ang dalaga. Nahulog si Yui at sa pagkasalo dito ni Masugo ay naging hudyat ng tamis eksena. Ano pa nga ba't tagutagwa na naman ang kasunod, kung saan todo pigil na naman sina Romantiko at romansa sa mga likot ng isipan. Nang bigla, binigyang permiso ni Yui na lumapit ang kasintahan at sadyang sana all ang sweetness. Doon na umalis ang mga istorbo, ngunit kahit paano ay satisfied naman siguro kayo diba? Kinabukasan, pinagbalita ni Shizano na hindi na makikipag-inom sa dalawa, saka ibinida ang napanalunang tiket sa baseball. Muling nag-crossover ang Team Yui at Team Masugo para manood, at si Mita lang ang absent dahil may asawa. Nagtatansahan ang sikretong magkasintahan habang si Shizano ay nagdamus. Sikreto ang ligaya ni Masugo sa di inaasahang dream date, at kontrol-kontrol lang pagkat marami ang martes sa gilid. Habang nanunood, si Masugo naman ang napakwento sa kinahihiligan at tinuro ang mga terms na bago sa pandinig ng dalaga. Ito ang unang beses na nakita ni Yui na sobrang saya ng kasintahan, na simpleng nag-high five pa dahil sa hype ng home run. Sa kabila nito ay ball is safe naman, pagkat may business ang bawat isa, lalo na ito. Sa halftime, nagtusok-tusok muna ang magkasintahan kung saan medyo disappointed ang binata na walang alam si Yui sa baseball. Humingi ng tawad ang dalaga at sinabing alam lang kung gaano ito kahilig sa baseball, saka napangiti pagkat nakitang maligaya si Masugo sa mga sandaling iyon. Sa ilang sandali, nabangga si Yui ng isang extra kaya mula doon ay binali muna nila ang boundary rule. Hawak kamay nilang tinungo ang silid at halatang kilig pareho. Nang bigla, naka-home run na naman si Ostang, dahilan para mapayakap na si Masugo kay Yui sa tuwa. Ganun pa man, bitin ang lambing pagkat sumulpa at bigla ang lasing na Shizano. Nagpatuloy ang kasiyahan at tila may romantic development ang nabubuo sa gilid. Speaking of development, tinapos ni Yui ang gabi sa salitang, manood tayo nito sa sunod ng tayong dalawa lamang. Sa sumunod na araw sa supermarket, nag-spy mode muna si Yui upang makita kung may bibili sa produkto, ngunit pinaasa lamang siya. Samantala, nakasalubong ni Shizano ang isang katrabaho kung saan napuri ito sa kagalingan mang sales talk. Di naman ito kaila pagkat maging sa oras na iyon ay naka-receptionist mode pa din ang dalaga. Pagkarating sa kainan, doon natin napag-alaman na hilig rin pala ni Shizano ang mapag-isa. Nang walang ano-ano ay dumating doon ang nonchalant na ikinagulat ng dalaga. Nagkatabi ang mga ito at tila may inis si Shizano na may nakatuklas ng kanyang secret spot. Nagsabayang pagbigkas sila sa pag-order at nakulit pang muli, kaya tila gusto ng mangkalbo ng dalaga. Balik kay Yui na kasalukuyang papunta sa trabaho, di inaasahang nagtagpo na naman ito at ang kasintahan.
Nagtanong si Masugo kung bakit tila lugmok ito, sumagot ng pagod lang sa trabaho. Balik sa dalawa, nabunyag na ang pagiging compatible ng mga ito. Sunod pinagtulakan ni Shizano si Somi na maaari na itong umalis pagkatapos. Baka umano awkward ito sa estranghero na di naman katrabaho, ngunit sinabi lamang ng nonchalant na baka lumamig ang pagkain nito. Malingdinag ang dalaga na cold shoulder ang sinabi ni Somi, na ngayon ay sinabing wag na siya nitong alalahanin at kumain lang. Ayon dito na mas gusto ang mapag-isa, at doon na nagkabistuhan na pareho sila maging sa bagay na yon. Napagtanto ni Shizano na mabait naman pala ang nonchalant, at liban doon ay magka-vibes din kahit paparehong silensyo. Sunod nagpaalam si Somi, sinabing di inaasahan makita ang dalaga doon na nagtatrabaho. Sambit pa nito na nasiyahan naman siyang makausap ang dalaga kahit saglit, na nagpahinto sa oras nito. Akala umano ng binata ay laklak lang ang alam ng dalaga, na nang tanungin kung nasobrahan ay napangiti lang sa isip na cute. Umalis na ito habang napangisi ang isa pagkat asim liglig. Matapos ang ilang oras, di pa rin matanggap ni Yui na walang bumibili ng produkto, sa kabila ng tulong ni Maria at ng mga effort. Saktong nadinig pa nito ang isa na pinuri ng boss sa success ng sariling produkto, sunod ginulat ni Somi. Binigay nito ang datos na gustong ipa-input ng boss, kung saan na-stress lalo ang dalaga. Nagtatampo ito na walang suporta ang boss sa kanyang produkto, kung kaya nang magpumilit ang isa na ipatikim ang bagong snack, ay di na napigilan ang sumigaw dulot ng stress. Kinagabihan, agad itong pumunta sa apartment ng kasintahan upang magpalamig. Napansin ni Masugo na bad trip ito kaya binigyan ng beer upang magkwento. Nilagok agad ni Yui ang inumin sa kanilabas ang sama ng loob, sa boss na puro trabaho lang ang alam ibigay, at sa mga katrabaho na walang paki sa kanyang feelings. Hindi nito malaman kung saan nagkulang, at kung bakit hindi bumenta ang gawang produkto sa kabila ng puyat at mga hirap na gawin iyon. Di inaasahang ganun pala ang tugon ni Masugo, ngunit sinundan naman nito ng paliwanag. Ayon sa binata na lahat naman ng empleyado ay dumaranas ng ganun. Ang madismaya ng hindi magbunga ang mga pagpapakahirap ay natural sa bawat isa. Ang pagbibigay ng best na dahilan para mapagod, mag-alala, at magalit sa mga katrabaho. Pasusundan ng binata ng paglagay ng kamay sa ulo ng dalaga, saka ni-reassure na na-appreciate ang mga efforts nito. Hindi naman raw toxic ang department nito, kaya okay lang mag-share ng problema sa mga katrabaho paminsan-minsan. Kasunod nito, mabilis gumapang ang resulta sa mga hirap ni Yui, pagkat sa wakas ay may bumili na ng gawang produkto. Agad ring naayos ang di pagkakaunawaan, subalit ng aktong titikman na ang stress-relieving tanghalian, ay muling naharap sa hamon. Narinig kasi nito ang mga martes na pinag-uusapan ng kanyang Masugo. Pinakalma nito ang sarili at sikretong kinilig, nang marinig ang mga sides ng binata na syempre siya ang unang nakatuklas. Ganun pa man, nang marinig na tila may personal interest na ang mga chika ding ay naiba ang ihip ng hangin. Pumihit ang mga ito na may jowa na ang accounting staff, saka naisip ni Yui na masyado palang pogi ang kasintahan. Number 1 ito sa anumang aspeto at napukaw lamang ang atensyon ng matanong ng kaibigan ukol sa binata. Kunwari itong walang pake, ngunit nang makita ang mga cutie sa Department ng General Affairs ay nagkapake sa kanyang looks. Naalala nito ang mga araw na wala siyang bango kasama ang kasintahan, nagresulta para mag-alala na mawala ang amor nito. Kung kaya, heto na ang Yui ninyo pinakita ang modesty ng isang dalaga. Nanibago si Masugo sa galawan nito, at nang marinig na sobrang init ay nais dagdagan ang lamig ng aircon. Ligwak si Romantiko pagkat nagtapat si Romansa na may baong lingerie, at ito ang nais magtanggal ng takip. Tumanggi ang mandirigma, sinabing wala sa ayos ang aura nito kaya hindi magagawang kumalikot, kung hindi ito 100%. Magkwento ka na my loves at ako'y makikinig. Pinagtapat ni Romansa ang insecurity sa pagiging heartthrob ni Romantiko, kaya nais umanong maging number 1 sa puso nito. Nilinaw ni Masugo na paghanga lang ang meron ang mga cutie sa kanya, at sa isip ay siya dapat ang magselos sa mga katrabaho nito. Bamanat ito nang dito sa puso ko, ikaw lamang ang tanging sinasamba. Ngunit, nang sabihing hindi na kailangan ng magpa-sexy, ay nag-init si Romansa at ang takip ay tinanggal ng mismo.
Sumisid na agad ito at nagmarino style kung saan lasap ng binata ang init ng kanyang pag-ibig. Anong hindi na kailangan? Humanda ka aking ibig, pagkat sisiguruhing kikintal itong gabi, sa iyong isipan. Ako naman ang susugod, ngunit mabantot pa ako sagot ni romantiko. Hindi pinatakas ng dalaga ang kasintahan, sabay ng deklarasyong kanya at kanya lamang ito. エロすぎだろ。私だけのやっぱもう無理変わって Nag-aalab na ang mga sandali, lalo pa nang maghanda na si romantiko upang lusubin ang masukal na lagusan sa bataan. O pag-ibig na wagas, galing sa pagkalikat ay ngayuin na mamalas. Ano pa nga ba't kinabukasan ay kababakasan ng matinding pagod, ang mata ni Roman sa matapos ang matinding digmaan. Nang matanong ng kaibigan sa pagkapagod ay agad nagpalusot, saka nakasabay ang mga cutie kahapon. Muling narinig ng dalaga ang pagmartes ng mga ito sa mga kabaitan ng kasintahan, subalit sa puntong iyon ay masaya na pagkatapos ng ilunsad ang bakod expansion. Sa di inaasahan ay nakisabay pa si Masugo, kung kaya ang elevator ay napuno ng tensyon. Tamang kontrol ang dalaga sa sarili lalo't alam namang sa puso ni Masugo ay siya ang number one. Malaking patunay ang sagot nito sa mga martes, na matapos tanungin kung ano ang ginagawa sa weekdays, ay sinabing nilalaan yun para makipagkulitan sa my loves. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay bakasyon na kinabukasan. Nagtanong si Shizano sa plano ni Maria at sinabi nitong balak libutin ang Nagoya. Sa panig nito, nais lamang magbakasyon sa opisina at magtrabaho, pagkat single kaya sa papeles makikipag-date. Nang tanungin nito ang binata ay nagresulta sa isang flashback, kung saan nag-aaway ang magkasintahan sa vacation spot. Okinawa ang bet ni Yui samantala Hokkaido ang kay Masugo, na sadyang magkaiba ang enjoyment na nais ng isa't isa. Nalantad ang mga away noon, ngunit iba na sa ngayon pagkat kahit nag-aaway ay sobrang cute ng mga ito. Muling nag-usap ang magkasintahan, at pinaliwanag ni Masugo na hindi ideal ang pumunta sa Okinawa. Liban sa 3 araw lang ang free time, ay mabagyo sa petsa ng bakasyon. Nais umasa ni Yui sa swerte, subalit sambit ng binata na walang swerte-swerte sa masungit na panahon. Nalungkot ng gusto ang dalaga pagkat ang mga planong binuo ay mananatiling drawing na lang. Pumihit si Masugo na sayang ang swimsuit scene, saka tinanong ni Yui sa plano. Nagsaysay ito subalit nakulangan si Yui, pagkat walang spesyal doon at kahit saan ay maaari iyong gawin. Nais ng dalaga na maging spesyal ang unang bakasyon magkasama, habang umamin ang binata na hot bath lang ang habol at hindi ang Hokkaido mismo. Muling nagpalitan ng argumento ang mga ito hanggang sa naisip ni Masugo na kailangan ring magpaubaya. Pumayag na ito sa nais ni Yui, ngunit nalungkot ang dalaga at tumanggi, pagkat nais na mutual at hindi one-sided ang enjoyment. Gusto nitong malaman ang nais ng binata kung kaya ayon at sinabing, gusto kong masolo ka sa private hot bath aking sinta. Dahil dito mabilis na ayos ang gusot, pagkat yaong kilati na pinakatago-tago, ay natumbukan ng pusong pareho ang ninanais. Hindi lang yan pagkat nag-alok si Romansa na mag-practice mag-hot bath, 一緒に kaya heto na naman at uminit ang eksena. Dito na nabanggit ni Yui na sa Yamunashi gustong pumunta, at sa pagbalik sa kasalukuyan ay nadulas ang binata kay Shizano. Lumalabas na hometown iyon ng binata, kung saan nag-iwan ng happy trip ang single na senior. Sa panig ng dalaga, kakatapos pa lamang nito sa trabaho at binasa na sa isip ang mga preparasyon sa trip. Nagmensahe ang binata na pwedeng bukas na bumiyahe kung pagod ito, ngunit sa oras na excited na ang lahat ay di inaasahang naganap ang isang problema. Palpak ang delivery ng mga produkto sa pre-sale event, kung kaya itong si Mita ay praning malala sa time frame na natitira. Busy ang ibang staff on-site, kaya dahil no hope ay stress malala si Yui. May sapat pa naman silang supply sa warehouse subalit walang promotional set sa advance sale, kaya silang tatlo ay napilitan mag-OT. Habang nag-aalala si Masugo ay napapatanong si Mita kung ilang kahon na ang natapos. With matching inis na busy sila habang nag-holiday na ang iba. Naging positibo si Yui, subalit nang sabihin ng senior na aabutin ng umaga ay napasama sa Hopeless Gang. Nag-book na din si Mita gaya sa dalaga, na ngayon ay naisip na kahit mauunawaan ng kasintahan ay hindi pwedeng sumuko na lang.
Saktong dumating ang mga reinforcements kaya ang OT ng planning department ay natapos ng mabilisan. May sayang umuwi si Yui at sa pagbaba nito ay biglang hinablot ni Masugo, na sobra ang alala matapos walang reply na matanggap sa dalaga. Humingi ito ng paumanhin at pinaliwanag ang emergency, sabay ng tuwa na may nag-aalala para sa kanya. Muling nagmatamis ang mga ito, kung saan natapos ang gabi. Kinabukasan, muling nagtagpo ang ating single sales agent at nonchalant boy sa dating kainan. Pareho ang plano ni Shizano kay Somi na magbabakasyon na lang sa fall season, kaya pinakita nito ang ngiting kay Tamis. Napag-alaman natin na may weekly romantic development pala ang mga ito sa kainan, ayon na rin kay Shizano. Samantala, kinain kaagad ng magkasintahan ang isang limited puto sa spot, at bakas ang ligaya ng masolo ang isa't isa. Nagtanong si Yui kung talagang ayos lang na libutin nila ang lugar, bagay na siniguro ni Masugo pagkat hindi naman mahilig mag-ikot kahit hometown iyon. Sunod pinunasan ng dalaga ang pisngi ng binata na may mokmak, kung saan matapos masita ng bata ang binata sa pagiging bata, ay proud sinabi ni Yui na ox lang iyon pagkat magkasintahan sila. Dahil dito napukaw ang atensyon ng isang reporter, na isang red flag sa relasyong gustong isikreto. Na-interes ang binatang sumikat subalit ayaw iyon ng dalaga, kung kaya nang pilitin ng i-record ay agad tumakbo palayo. Niliwanag ni Masugo na local reporter lang naman iyon, hanggang makarating sa kaharian ng bulaklak na simbolo ng liwanag. Sandali silang nag-ikot sa paligid, ngunit nang makita na ni Romantiko ang ice cream pose, reverse side view variation, ay di na napigil ang sarili na sumugod at hagka ng romansa sa gitna ng dilawang paligid. Sa gabi, napag-usapan ng mga mangingibig ang ganap sa nakalipas sa isang training camp. Kumuha ang binata ng beer, at doon pinaalala sa dalaga na ang eksena ngayon kung saan nagiinom sila sa ilalim ng dilaw na buwan, ay pareho sa mga panahong iyon. Sa panahong nalasing ang lahat sa wall-wallan at sabay silang nagising upang maglinis ng kalat. Inamin ng binata na yun ang sandaling nahulog sa dalaga, kaya heto na sila't sexy time na naman. 知ってたユイのこと。 Hindi pa nakontento si Romansa kaya humingi ng round 10 at saka 11. まだ足りない。まっすぐもっと。 Matapos maistorbo, sunod nagtungo ang mga ito sa farm, sunod nagyate, at saka syempre nag-shopping. Habang pauwi, nag-isip na ang dalaga ng palusot sa mga katrabahong Martes. Nang makita ang isang stall ng ubas ay kinabahan saglit si Masugo, na nagmasid kung naroon ang mga magulang na ubas farmer. Sa isang bench, nagtanong si Yui kung hindi uuwi ang binata para tumulong sa pag-ani, na sumagot ng hindi pagkat makakaistorbo lamang dahil ligwak sa buhay bukid. Pinamalas ng binata ang kaalaman sa kung aling ubas ang masarap, sabay nagyabang na mas masarap ang tanim ng kanyang angkan. Nagustuhan ng dalaga ang magandang tanawin sa itaas, sa kabuumunot na balang araw ay nais bumalik dito, at sa puntong iyon ay ipapakita na ng binata ang taniman ng kanyang angkan. Couple days in short, muling nagmatamis ang mga ito sa gabi, at sa umaga ay si Masugo naman ang humingi ng rebansa. Kasunod nito ay ang mainit na bath scene, kung saan nag-usap naman ang dalawa sa mga future plans. Gusto ng binata na ma-promote, samantala balak naman ni Yui na mag-launch ng bagong produkto. Gumawa ito ng bet sa sunod na taon kung saan muling babalik dito, at ang hindi nag-succeed sa plano ay siyang magbabayad ng bills. Deal or deal ang tema at habang looking forward sila sa bet ay natapos na nga ang bakasyon. Pagbalik sa trabaho ay agad nang umusta si Shizano, habang nagbigay pasalubong si Maria. Humingi si Shizano ng litrato sa bakasyon, subalit dahil cute ang mga iyon ay tumanggi si Maria at nais maging pribado iyon. Sa pag-alis nito upang bigyan si Yui ng pasalubong ay naluka si Masugo. Hindi kasi nito nasabihan si Yui na alam ng dalawa na magbabakasyon siya sa kanyang hometown, kaya sa pagbalik ni Maria ay kumpirmado ang hinala. Dala nito ang pasalubong mula kay Yui pati ang mga kwento sa naging pagpasyal nito. Kaya, nang tanungin ng binata kung alam ang mga iyon ay agad nang nagpalusot. Ganun pa man din ito maiwasan ang kiligin, kaya maswerteng makapagpalusot hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon.
Isang gabi, inumpisahan ng magkasintahan ang pagtupad sa mga napag-usapang plano sa kanilang career bago matapos ang taon. Habang abala si Masugo para sa certification exam, ay abala naman si Yui sa pag-analisa ng mga datos sa unang produkto, bilang preparasyon sa bagong product proposal. Natahimik ang silid, maririnig lamang ang mga lagatik at pagguhit mula sa maglasintahan. Matapos ang ilang araw, prinisinto na ng dalaga ang product proposal sa section chief. Kabado man subalit maganda ang komento ni boss, at sa kabila ng mga dapat ayusin ay maganda iyong pangitain sa pagtupad ng pangarap. Habang papunta sa meeting, narinig ni Yui ang isang baguhan na pinuri sa success ng produkto nito. Nagdulot iyon ng pagkadismaya, subalit tinatak sa isip na bawat hakbang ay magre-resulta rin sa kanyang tagumpay. Kasama si Mita ay lumakad ang mga ito upang makipag-meeting sa Business Development Department. Excited si Yui pagkat matututo pa dito, subalit hindi si Mita dahil hindi umano ka-vibe si Hiromi na alas ng departamento. Sa pagsisimula ng meeting wala nang sinayang na oras si Hiromi, at pagkabasa ng datos mula sa planning department ay sinabing komplikado ito. Tinuro nito ang mga dapat ayusin sa sistema at nagmungkahing maging simple. Nakatitig lamang dito ang dalaga at namangha kung gaano kagaling ang personalidad sa harapan. Hindi naman sumuko si Mita at sinubukan i-counter ang mga suhestyon ng Ginoo, ngunit sadyang matatag ito at sinabing maraming proseso ang hindi naman kailangan. Bahagyang uminit ang palitan hanggang sa mag-excuse si Mita para sa tawag, dahilan para maiwan si Yui at Hiromi. Kasunod nito, nagulat na lamang ang dalaga nang biglang mag-alok si Hiromi ng posisyon sa departamento, sinabing kailangan ng young talent na tulad niya. Ayon rito na kahit malayo pa si Yui sa tagumpay ay humanga sa huling product proposal. Naniniwala itong ang pagkilala na hinihintay ng dalaga ay matatagalan pa sa departamento nito, ngunit kung lilipat sa kanila ay malaki ang tsansa na makabuo agad ng pangalan. Tahimik lamang si Yui at namangha sa mga narinig, naisip na hindi biro ang alok sa kanya. Isa itong oportunidad na babago sa career, subalit walang kasiguruhan kung anong pagbabago iyon kaya hindi nakapagdesisyon. Kinagabihan, nagkita ang magkasintahan sa isang tindahan kung saan ang mga produkto ay mula sa Business Development Department. Marami ang customer doon kaya sinubukan ng mga ito ang isang chocolate product. Nasarapan ang binata habang ayaw pang tanggapin ng dalaga na high class ang produkto. Sa pag-uwi, namayani ang mga pagdududa sa isipan ni Yui. Nakakatukso ang lumipat sa Team Hiromi, subalit nag-aalangan sa magiging resulta noon. Ang kagustuhang gumawa ng pangalan sa planning department ay naroon pa rin, kaya kung lilipat ay tila pag-traitor iyon sa plano at mga katrabaho. Baka umano mamartes siya, at ang bet nila ni Masugo sa onsen ay hindi na matutupad. Naloka na ito kaya kinuchiko ni Masugo para bumalik sa realidad. Sinabi ng binata na huwag mag-isip masyado sa say ng iba at isipin ang sarili nito. Pinasundan ng isang headpat at saka lamang nagpatuloy dahil baka mahuli sa estasyon. Kinabukasan, binigay ni Yui ang best upang mapanatili ang composure sa presentasyon, subalit di maiwasan ang mag-alala sa kinabukasan. Napansin ito ni Chihiro ngunit sinabi ng dalaga na ayos siya. Sa paglipas ng mga araw, namayani ang bigat ng responsibilidad ni Yui sa departamento. Sobra-sobra ang gawain kaya kahit gustong i-push ang bagong project proposal ay wala ng oras. Dito na napaisip ang dalaga sa magiging buhay kung lumipat, na maaaring magkaroon ng sapat na oras para sa project proposal. Kinaumagahan, nakatanggap ang dalaga ng mensahe mula kay Hiromi. Naglalaman iyon ng mga impormasyon na konektado sa bagong proyekto, kung saan marami ang matututuhan. Ngunit, bago pa makapag-analisa ay naputol iyon ng isang tawag. Biglang kinabahan ang dalaga, matapos maisip na may nalimutang gawain kahapon. Ang pagkalimot na iyon ay nagresulta sa pagka-delay ng isang proyekto sa kumpanya, kung kaya pinatawag ito sa opisina. Para sa dalaga, iyon na ang pinakapalpak na ginawa sa loob ng 6 na taon sa trabaho. Sa kabila nito, sinalubong siya ng mga katrabaho baon ng mga suporta at pampataas moral. Ganun pa man, di naiwasan ni Yui ang mag-alala at naisip na ang mga problema ng kahapon, ay nagbunga na ng mga kapalpakan. Hindi lang siya ang apektado kundi pati ang mga katrabaho, kung kaya kakasabi pa lang natin ay na-stress na naman at di makapag-focus.
Sa gabi, napapunta ito sa kasintahan upang mag-recharge sandali. Agad na itong humingi ng magic kalikot para makalimot, subalit maging pagkatapos noon ay naroon pa rin ang pagkabahala. Naiisip nitong saan man magpunta ay hahabulin ng mga responsibilidad upang muling ipahiya ang sarili. Dahil dito, lumapit ang binata at hinaplos ang ulo ng kasintahan. Sinabi nitong basta't nagninilay-nilay ang dalaga, ay siguradong mahahanap nito ang tamang landas. Matapos kumalma, hinatid ito ni Masugo sa estasyon. Sa kabila ng ayos naman kung matulog ito sa apartamento. Tumanggi si Yui pagkat may mga responsibilidad na nag-aantay sa umaga, saka humingi ng paumanhin sa binata. Ngumiti lamang ito, sinabing lagi siyang may oras at libre ang kama o kamay, kalikot man o paglingap ang hanap ni romansa. Kinabukasan, di inaasahang nag-cross ang landas ni Yui at Hiromi na nagpakaba sa dalaga. Agad nagtanong si Hiromi ukol sa alok na lumipat ito sa Business Development Department. Nagbigay imbitasyon pa ito na pumunta sa seminar, sa paniniwalang magre-resulta iyon upang makapag-desisyon ang dalaga. Bago makasagot, nakita ng Ginoo ang mga papeles na hawak ng dalaga. Sinabi nitong na late para maipasa iyon at wala nang balak ituloy pa. Tumanggi si Hiromi at sinabing ang bawat ideya ay mahalaga sa kumpanya, kaya ipasa nito iyon. Nanatili ang pag-aalangan ni Yui kung kaya sa puntong iyon ay tinawag na itong duwag ni Hiromi. Tila success plan naman yun pagkat ngayon ay determinado ang dalaga na kainin ng Ginoo ang mga tinuran. Pumunta na ito sa section chief para sa bagong product proposal, subalit nag-alangan ang boss. Alam nitong di pa tapos ang dalaga sa nakaraang tasks, kaya wala na itong oras para sa bagong gawain. Sa unang pagkakataon ay naging matatag ang dalaga, sinabing kaya iyong gawin kasama ang bagong proyekto. Matapos huminga, nagtapat ito na mas nanaisin matapos ang sariling proyekto kesa asikasuhin ang ibang gawain. Sandaling napaisip ang section chief, na pagtanto nitong masyadong naabuso ang pag-asa sa talento ng dalaga. Kung kaya, liban sa pagtanggap sa project proposal ay may pa-load management ito na ikinatuwa ng dalaga. Kinongratulate ito ni Chihiro at matapos magmuni-muni ay naisip na plinanong lahat iyon ni Hiromi. Ni-reward nito ang sarili ng cake mula sa Business Development Department at nilasap ang sarap noon. Kinabukasan, agad humingi ng paumanhin si Yui kay Hiromi sunod binigay ang sagot sa offer. Magalang itong tumanggi at sinabing nais mag-focus sa bagong produkto sa kanyang departamento. Ganun pa man, nag-request itong pumunta sa seminar upang matuto ng mga bagong ideya. Inamin nito na ang mga ideya ng Ginoo ang nakatulong ng husto sa kanya. Ang mga sistema nito ay bukod tangi, na nais mailapat sa sariling mga diskarte sa paggawa ng produkto. Napakunot noo si Hiromi sa narinig, ngunit dulot iyon ng paghanga sa pagiging honesto ng dalaga. Pumayag itong pumunta ang dalaga sa seminar, at tinuring na investment iyon o palitan ng kanilang mga ideya sa paggawa. Matapos ang stressful days, ginantimpalaan ng magkasintahan ang mga sarili at pumunta sa spa. Mapapasana all ako dito, habang napangiti si Masugo matapos makitang goodbye stress na ang kasintahan. Ang Yui na lubos ang alala sa nakalipas, ay napalitan ng Yui na sobrang cutie kapag nakangiti. Mapapakapit ito sa binata, at muling bamanat na ang init at bango sa piling nito, ang siyang tunay na nagdudulot ng paghilom.